Hayan! Hello po! Ngayon, nandito na naman po tayo ulit para po makapag-share na naman po ako ng isang recipe. And ito pong i-share ko ngayon sa inyo ay napakasimple lang and paborito rin to ng marami. Ako, favorite ko po ito. And umpisahan na po natin and balikan ko po kayo. Hayan! At ngayon po, ang recipe natin for today ay walang iba kundi ang liver steak. Ano po? Atay po ito. Meron mga tinatawag na pork steak, beef steak, chicken steak. Pero ngayon, ang i-share ko po sa inyo ay liver steak. Ano po? So, bago po natin umpisahan ang ating proseso, hayaan nyo po akong pakilala sa inyo ang iba't ibang mga ingredients dito sa lulutuin natin ngayon. Let's start with our first ingredient, yung ating pinaka-main ingredient. Walang iba kung hindi ang pork liver. This is a 3/4 kilo pork liver or atay ng baboy. And then, gagamit tayo ng 2 cups of water. Yung ginamit po nating reference dito ay ang cup na ginagamit sa rice cooker. And then, we will be using half cup of cooking oil. And we will also be using half cup of soy sauce. Particularly brand po is coconut brand. And then, we will be using half kilo of calamansi. We will also be using 3 large red onions. And then we will also be using 5 cloves of garlic, 1 teaspoon of semi-ground black pepper, half teaspoon MSG, 1 teaspoonful of ground pepper. Okay, so ito pong lulutuin natin ngayon. Is magbibigay din po ako ng background habang niluluto ko po ito. And ito pong lulutuin natin ngayon na liver steak is actually maraming may favorite. Actually, isa po ako sa may favorite nito. And marami pong pamamaraan kung paano siyang iluto. Pero gusto ko rin po i-share kung paano ko po siya iluto. And I hope magugustuhan po nyo ito dahil napakadali niya, napakasimple lang. Hindi siya komplikado actually. So, balikan ko po kayo. Hayan. So, nandito na tayo para umpisahan natin ang ating recipe for today na liver steak. Katulad nung sinabi ko po sa inyo kanina na hindi po siya ganun kakomplikado. Pero, meron siyang isang malaking pero. Pero, dahil sa kukonti nga lang yung kanyang ingredients, kailangan makuha mo yung tamang lasa doon sa liver steak. And gustong-gusto natin sa liver steak or sa kahit anumang steak dahil ang pangunahing pampalasa nito ay kalamansi. Yung kalamansi na to, siya yung i-emphasize natin yung lasa dito sa ating liver steak. So, paano natin gagawin yan? So, itong ating gagawing proseso ay ipapakita yun kung paano. And another thing is, dapat nalalasahan yung kalamansi. Second, dapat dito sa liver steak, malambot yung atay. So, dahil kukonti nga lang yung kanyang ingredients, kailangan yung mga pangunahing ingredients na yon ay dapat malasahan mo. Unang-unang liver steak, dapat yung liver, dapat malambot. Tapos, dapat yung kalamansi, emphasize ang lasa. And then, pangatlo, yung kanyang sibuyas, dapat nalalasahan mo, lasang-lasa, and at the same time, hindi siya dapat mawawala yung crispiness. So, umpisahan na po natin ang ating pagluluto. And, so, umpisahan na po natin ang proseso ng ating pagluluto ng liver steak. So, umpisahan natin, ang una nating gagawin ay
ating ika-caramelize yung kalahati ng ating sibuyas. Iha-half cook lang natin to, yung kalahati nito. This is 3 large size onion ringed na onion, na red onions, no po. So, yung kalahati nito, ano natin siya, ika-caramelize natin. And then, yung kalahati, isa-set aside natin. So, hindi natin gagalawin yun. So, by doing that, ang gagawin natin is, so, pinapainit na natin to. We will put half of this oil. And then, so, malakas po yung apoy natin, no po. I-scatter lang natin yung ating oil. And then, kunin natin yung ating sibuyas. Po, lagay lang natin dyan. And, ito po kailangan mabilis po tayo dito kasi mabilis lang. Hindi natin mabilis lang, no po. Then, papatay na natin. Pinatay na po natin yung ating apoy. And yet, nakikita nyo, nagsisizzle pa rin siya dahil mainit pa rin yung ating mantika dahil malakas. Okay na po yun. Patay na po natin ng ganun yung ating apoy. And then, kukunin na po natin siya. Hanguin ko lang siya. And then, balikan ko po kayo. Ayan. So, ang ating second step for our liver steak ay buksan muna natin ang ating stove. And then, ang gagawin natin is ilalagay natin itong ating 5 cloves of garlic. Hindi po siya nakabalat. Hindi rin siya nakakat. So, lalagay lang natin siyang ganyan. So, yung mantika, konting mantika na yon kanina from doon sa ating kinaramelize na onion. Hindi na po natin siya tinanggal. Konti lang naman yon. Ang bango-bango po niya. Naaamoy siya. And then, papatayin sandali. And then, pagkatapos po nun, lalagay po natin yung ating soy sauce. No po, nakapatay po yung ating pan. Ilalagay po natin ang ating soy sauce. Ayan. So, pagkatapos po nating nalagay yung ating soy sauce, bubuksan na po natin. No po? And then, ang gagawin po natin, right after that, ilalagay po natin yung kalahati ng ating 2 cups of water. Ayan, half lang. And then, ano yung gagawin natin? Hahayaan lang po natin itong mag-simmer for 2 minutes. Takpan po natin. And balikan po natin siya for 2 minutes. Ayan, buksan na natin siya after 2 minutes. Yung ating sinisimmer na soy sauce, water, and garlic. Ayan. So, we let it simmer for 2 minutes. And then after that, ibig sabihin po noon is luto na yung ating toyo, yung tubig. So, kailangan luto po yan. So, ang gagawin po natin ngayon is hihinaan natin. And then, pagka nakita na natin after 2 minutes no, na sinimmer natin to, doon pa lang natin ilalagay ang ating liver. So, lagay na natin siya. And then, lalakasan natin ang ating stove. Lalakasan natin ulit. And then, isisimmer natin siya for 2 minutes lang. May ilalagay na tayo. Ilalagay na natin yung ating semi-ground black pepper. Yun muna yung ating ilalagay. And then, we will let it simmer for 2 minutes. Takpan natin ulit with high heat. Tatakpan natin ulit and let simmer for 2 minutes. Balikan ko po kayo. Ayan. And then after 2 minutes na nilagay natin yung ating liver with soy sauce and water and garlic, buksan na natin ngayon, no? Oh, ayan. So, along the way na sinisimmer natin siya kanina, hininaan ko na siya from high heat. Medyo hininaan ko yung stove. And then, ang gagawin lang natin
is hahaluin lang siya. Not totally stir talaga. So, aayusin lang natin ng ganito. Para maging even yung pagkakaluto. And, actually, kung bakit ganito yung ginawa natin, kasi ito yung process na kailangan hindi ma-overcook yung ating liver. So, kailangan, kaya bago natin nilagay, we made sure na luto na yung soy sauce together with water and then yung garlic. No po. So, high heat pa rin natin. And then, ganito po, no, after nung 2 minutes na yon, hindi na po natin tatakpan. Hindi na po natin ulit tatakpan. Mamaya pa natin ulit tatakpan. Hayaan lang muna natin siya na mag-simmer pa rin. And then, after that, ilalagay na po natin yung ating fully ground black pepper. Itong durog na durog talaga. Ilagay po natin yan. So, mapapansin ninyo, dalawa po yung ginamit nating klaseng paminta. Pamintang semi-durog lang, and then yung durog na durog. Napakasarap po ng paminta sa liver steak, no po. Tinatanggal niya yung lansa, and at the same time, binubuhay niya po yung lasa ng ating liver steak. So, gumamit tayo ng dalawang klaseng ground pepper. So, habang kumukulo pa rin po siya, no po. So, may 1 minute nang nakakalipas. Ilalagay po natin ngayon ang ating mantika. So, ito pong mantika na to, kasama po dito yung kaninang pinag-anuhan din natin or yung ating pinag-caramelizean ng onion is ilalagay po natin. Makikita po ninyo wala pong nangyaring paggigisa, no po, na process. Kasi gusto ko din pong ipakita na hindi po lahat kailangan dumaan sa paggigisa, pero gagamit po tayo ng oil. Gumamit tayo ng oil. So, makikita po natin, hindi na po natin siya tatakpan. So, may nakalipas na pong 3 minutes after natin siyang binuksan. Kung mapapansin niyo, sinasabi ko po ng precise yung minuto kasi hindi po natin siya dapat i-overcook. Kasi iniiwasan po natin na tumigas yung atay. Abe, ang sarap po ng itsura. Ayan na po. And hindi po totoo na mahirap maluto ang atay. Which is actually kabaliktaran. Napakabilis niya pong maluto actually. Hindi po siya kailangan matagal na i-simmer. Actually po ngayon, luto na po siya. Pero iaano pa din natin. Habang nangyayari po yan, ilalagay po natin ang ating MSG. And then ilalagay na natin, lalakasan po natin ang ating apoy. Lalagay po natin ang ating remaining water. And then sa malakas na apoy po, hayaan lang po natin siya ulit kumulo. Bibigyan natin to ulit ng another minute. Pero hindi na po natin siya tatakpan. So, okay lang po yan kung titignan. Bakit parang ang dami ng sabaw? Actually po, okay lang po yan. Kasi nasa process pa rin po siya ng pagluluto. Pagkatapos ng mantika, kailangan lagyan ulit siya ng water. And then, para mag-sip in yung mismong mga lasa, yung toyo, yung mantika, yung water, mismo doon sa liver. So, makikita ninyo, yun lang muna po. Lulutuin muna natin siya ulit for another minute. Okay, balikan ko po kayo. Ayan. So, after 1 minute na pag-simmer natin, nang nilagyan natin siya ng remaining water, so, tingnan nyo po, tingnan natin, no po. Ayan. So, nag-reduce pa rin po siya, no po. So, okay lang kanina na nilagyan natin siya ulit ng tubig. And now, ito po yung pinaka-last nating ilalagay. Ilalagay na po natin ang ating kalamansi. Hindi po natin hihinaan. So, ito po yung ating kalamansi. Ilalagay na po natin siya. Ngayon po, explain ko sa inyo bakit po kailangan huli ang kalamansi. Pero bago yan, ilagay na po natin. So, nilagay na po natin ang ating kalamansi. I will explain no po. Bakit po natin kailangan ilagay ang kalamansi
sa huli. Actually po, ang kalamansi is meron po siyang dalawang style sa pagluluto. Kung gusto mo po siyang emphasize ang kanyang pagkaasim, ilagay mo po siya sa pinakadulo. So, nilagay po natin siya the moment na luto na, kasi actually luto na po yung ating atay. No po? So, ang ginawa natin, so ngayon, nilagay po natin siya, high heat kanina, so hihinaan ko. 1 minuto lang po ang magiging oras. 1 minuto lang po siyang isi-simmer, tapos papatayin na po natin. Okay. Kung gusto nyo po siyang maging malinamnam, yung inyong niluto, like for example, yung menudo, ilagay nyo po siya doon sa umpisa at pakuluan. Pag sa ganung pamamaraan po, hindi po masyadong malalasahan ang pagkamaasim ng kalamansi. Ang gagagawa niya pa is magpapalinamnam siya doon sa potahe. So, kumulo na po siya. Ang gagawin po natin ngayon is papatayin na natin. At pagkapatay po natin, ilalagay po natin lahat ng ating onion. So, aayusin lang po natin to. So, take note po nakapatay na po ang ating stove. And then, ilulubog ko lang po, ididiinan ko lang ng konti. Ayan. And then, tatakpan ko po. Okay. For 1 minute, iiwanan po natin siya nakapatay. No po, hindi na po natin siya bubuksan. Ready to eat na po siya. Luto na po siya. So, bubuksan lang natin siya pagkakain na tayo. So, habang nakapatay po yan at nakasarado, continuous po yung paglulutong nangyayari. So, hindi na po natin kailangan buksan ang ating stove. Okay. So, sige po, balikan ko po kayo after a minute kung anong itsura ng ating liver steak. Ayan. After 1 minute, natin siyang tinakpan na nakapatay yung apoy. Check natin kung ano itsura ng ating liver steak. Na nilagayan natin yung half ng ring onion na hindi kinramelize. So, tingnan po natin ang ating niluto. Oh, grabe ang sarap. Grabe ang sarap. So, yan po. Yan po yung ating liver steak. No po? Pero syempre, titikman po natin yan. No po? So, titikman natin siya mamaya pag naka-plating tayo. Pero makikita nyo po, ito na po yung ating liver steak. No po? Pagmasdan nyo po, ang ganda ng itsura. And then, pakita ko po sa inyo, no, ang ganda po nung ating texture or yung itsura ng ating liver. Ayan po. Wala pong kahirap-hirap lutuin. Wala pong, hindi po siya matagal i-prepare. Wala pong gisang naganap. No po? And yet, masarap po ito and sana po itry nyo. And then, syempre, tikman muna natin. No po? Balikan ko po kayo. Ayan! Nakatapos na naman po tayo ng isang recipe. No po? And, katulad po ng sinabi ko kanina, madali lang siya. Hindi siya ganun kakomplikado. Pero sigurado po siyang masarap. And, syempre bago ang lahat, and pagkatapos pala ng lahat, kailangan natin siyang tikman. So, tikman na natin. Yes, ang favorite nating portion. So, kukuha tayo syempre ng atay, ng konting sauce, and then, yung ating onion po. Ayan. Tingnan nyo po, effortlessly, napakalambot po ng ating atay. Man ko po. Grabe. Ang lambot. Harap. Grabe. Ang lutong po ng ating onion. Tapos, grabe, lasang-lasa po natin yung tanginess yung ating kalamansi. Grabe, ang sarap. Ang sarap po. Please, itry nyo po ito. Itry nyo po ito. Napakasarap po talaga niya. And then, please, kung na-appreciate nyo po or nagustuhan nyo ang aking
niluto for today, please like and subscribe po. And ganun pa man, binabalik po natin ang lahat po ng ating papuri sa ating Ama sa Langit. Excuse me. And then, hanggang dito na lang muna po. Thank you po. Bye!